Hey guys. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Sorry, hindi ko pala alam kung paano simulan yung video. Kaya ganun mo. So dito, makikita natin na itong sasakyan ko is Suzuki Ertiga 2017 model. So manual transmission siya. And ang naging problema niya, nung bumiyahe kasi kami nung isang araw, bigla na lang siyang parang naging palyado. And napansin ko yung tunog niya naging iba, parang bawat arangkada niya medyo malakas yung ingay ng makina. So yan, kung mapapansin nyo yung mga parts na tinicheck ko, kasi pansin ko lakas ng inig sa loob, sa may driver seat at dyan sa may passenger seat sa unahan. So yan, yung makikita nyo, though hindi masyadong pansin dito sa video, pero pag nandun sa loob ng seat, ramdam mo yung inig naman. And pag connect ko yung tambucho, rinig ko yung ingay nitong tambucho yung para ba siyang barko ang tunog niya. Pakinggan nyo guys. Mas malakas yung tunog na ganyan pag yung silinyador is tinatapakan ko. So parang nabubulunan yung makina. So, dito tinry kong silinyador, gasan. So yan, parang may delay siya na parang palyado yung tunog. Yan, pag connect mo naman yung makina, napansin ko medyo mas manginig nga yung makina kumpara nung dati pag chinecheck ko siya every morning. So nung pag uwi ko, chineck ko kinabukasan, malakas yung inig ng makina. Wala naman akong ibang narinig na ibang unusual na tunog. Yun lang. Medyo malakas nga ang inig niya. Ayan. So yan pala ay 4 cylinder. Tinanggal ko na pala dyan yung air filter para makita ko kung ma-check ko na din tong mga spark plug at ignition coil. So based dun sa napanood ko sa YouTube, tinry niyang tanggalin yung connector ng ignition coil. So kung mapapansin nyo, pag tinatanggal ko, nagkakaroon na mas malakas ng inig yung ignition coil. Pag tinatanggal ko yung connector niya, nalakas yung inig ng makina. Pag binabalik, nag-normalize yung niya, yung vibration. So dito, yung nakita ko sa YouTube is, ang ginawa niya, tinatanggal niya, binabalik. Kung alin yung part na walang nagiging epekto sa makina pag tinatanggal yung connector, yun yung possible na may sira na spark plug or ignition coil. So yan, may nakita akong isa, halos walang pagbabago dun sa makina pag tinatanggal ko yung connector ng ignition coil. So ito, isang ito. Yung isa, yan, tinry ko ulit para ma-verify ko. Yun, malakas yung panginginig, tapos stable pag binabalik ko yung connector.
So ngayon, ang gagawin ko para ma-troubleshoot ko to, so ang ginawa ko, tinanggal ko yung ignition coil, may tig-isang tornilyo, itinry ko swap dun sa kabila na feeling ko ay okay, kabilang ignition coil. Yung pag tinanggal ko yung connector is nagkakaroon ng effect dun sa makina. Tapos yung suspected ko na ignition coil, sinap ko sa kanya. Ito ay para i-isolate ko kung ignition coil or spark plug ba yung problema. So yan. Ito yung ignition coil ng sasakyan. So ito yung suspected ko na may issue na ignition coil. Pinagswap ko yung dalawa para ma-verify ko. Tapos gagawin ko ulit after ko i-connect ulit yung mga ignition coil. Gagawin ko ulit yung ginawa ko kanina na checking. Tatanggal balik ko yung mga connector kung alin yung may walang parang epekto doon sa makina. Yun yung potential na may sira. So dito nilipat ko yung may potential na may issue na ignition coil. Dapat expected ko kung sira talaga siya is lilipat din yung niya, yung epekto niya doon sa makina. Dapat doon yung walang pagbabago pag tinanggal ko yung connector niya. Ayan, pinaandar ko ulit yung makina, tapos try ulit. So yung dalawa lang ang ginalaw ko. So pinagswap ko sila, same pa rin yung panginginig ng makina, malakas pa rin kumpara sa normal na or yung usual na niya, vibration. And yung tunog ganun pa rin. So ina-expect ko may pagbabago. So wala. So ibig sabihin walang nag-i-epekto yung pag-swap ng mga ignition coil. Ngayon, i-verify ko naman kung ganun nga, kung ignition coil nga talaga yung problema. Tinanggal, kabit ko yung connector. So yung nilipat ko galing dun sa isa, so nagkaroon ng epekto dun sa makina, biglang nanginig ng malakas. So ito yung suspected ko na ignition coil. Yan, yung tinanggal ko, wala siyang epekto dun sa makina. So dito ko na confirm na ang issue niya is yung sa ignition coil na ito, na isa. Kailangan ko lang gawin is bumili at palitan itong ignition coil na ito. Ang tinuturo ko na yan. A few moments later. Nilagyan ko na muna ng mark para hindi ako paulit-ulit sa pag-check. So yun na yan yung suspected ko na ignition coil. May fault. Ito naman nabili ko na ignition coil sa auto parts. So yung tatak niya Elecman. Ayan yung serial niya. Made in Japan. Medyo may kamahalan pala yung ganitong mga pyesa. Namulubi si Papa. Yan, i-off ko muna yung makina para maikabit ko yung bagong ignition coil. At tatanggalin natin tong luma o yung sira na may nilagyan ko na ng mark na ignition coil. So pag sa pag natanggal nito, dapat laging naka-off yung makina.
Safety first, guys. Yan, ito na. Papalit na natin yung bago. Isang tornilyo lang naman yung ano niya. Number 10 na ano na socket range ang pangtanggal. Yan, ikitan lang natin. Tapos balikin natin yung connector. Alright. So ayan na. Naikabit na natin. Nilagyan ko ng date kung kailan ko to ikinabit. Yung iba kasi hindi ko tanda. Kasi mga stock ignition coil pa yung tatlo. For reference ko lang kung sakali. Ayan, the moment of truth. Tsaka yung ano pala, nung napansin ko umilaw na yung check engine niya nung simula nung nagkaroon ng ano pagpalya dun sa makina, and then yung nasira nga yung ano ignition coil. Ayan, pansin ko yung ano nawala yung nginig ng makina after kong palitan yung ignition coil. Tapos yung gas niya pag ginagasan ko is yung smooth na, wala na yung parang palya pag naggagas. And then ito yung makina disconnect ko, hindi na siya ano, balik na sa dati yung ano niya, yung vibration niya na normal lang para sa akin. Hindi gaya nung isang araw na ano nga, masyadong malakas yung panginginig ng engine. And then yung siyempre yung sa tambutso, ano nga bang naging epekto doon? Yun, tahimik na yung tambutso natin. Pansin ko yung ano malaking pagbabago, hindi na siya yung parang barko ang tunog. So ayan lang guys, sana makatulong sa baka may mga same issues na ganito. Salamat.